Mas pinatapang na pagtatanong, Ultimately, Senator, you can say that there was no VIP treatment. pinalawak na talakayan sa mga isyu ng ating bayan. Sobra na. Hindi lamang sobra na yung pangungurakot nyo, sobra ng kahirapan ng taong bayan. Samahan niyo pa rin ako tuwing linggo, alas 12 hanggang alauna ng tanghali para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Malubhanang naapektuhan ng matinding tagtuyot at tag-init ang ating mga magsasaka at ang kanilang mga pananim. Base sa datos ng United Nations, halos 30,000 mga Pilipinong magsasaka ang lubhang naapektuhan na ng El Nino, kung saan Region 6 ang naitalang may pinakamataas na bilang ng affected farmers na umabot na sa 18,000. Sumampa na rin sa higit 100,000 metriko tonelada ang nawala sa produksyon ng mga agrikultural na produkto tulad ng bigas at mais dahil sa matinding tagtuyot at init ng panahon. Para talakayin ang kalagayan ngayon ng marami sa ating magsasaka at kung paanong pag-alalay ng gobyerno ang kanilang natatanggap, makakasama natin ngayon sa ating programa ang Chairperson ng Federation of Free Farmers and former Agriculture Secretary, Sir Leonardo Montemayor. Sir, magandang tanghali po. Thank you for joining us po. Opo, magandang araw din po sa inyong lahat. Alright, to start off, sir, grabe po yung epekto ng tindi ng init na nararanasan sa ating bansa ngayon. Umaabot po sa higit 40 degrees Celsius yung naitatalang temperatura. Halimbawa po sa probinsya ng Samar, umabot na po sa 45 degrees Celsius yung naitalang temperatura. And sa Cebu po, nag-declare na ng state of calamity sa ilan pong mga barangay. Almost 20 LGUs na rin po have already declared state of calamity in their respective areas. Hindi lang po milyon, kundi bilyon po yung inabot na ng halaga ng pinsala or agricultural damage because of the El Nino phenomenon. Ano po ang kalagayan ng ating mga magsasaka sa gitna po ng matinding tagtuyot? How difficult has it been for our farmers, sir? Napakahirap po ang sitwasyon ngayon ng ating mga magsasaka at pati na rin po yung ating mga mangingisda. Kasi kagaya po ng sinabi po ninyo, base na rin sa ulat na binanggit nyo kanina, ay sobrang init at dumadami po ang bilang po ng mga magsasaka at mga lupain na inabutan na po ng El Nino. At hindi pa po tapos ang problema kasi dahil tatagal pa yata ito hanggang buwan po ng Mayo. So bukod po sa na umiinit masyado, ay lumalawak po ang bilang po ng mga inaabutan po ng El Nino phenomenon at saka talagang hirap na hirap po yung ating mga magsasakain sa tubig. So marami po sa kanilang pananim ay namamatay o namatay na dahil po sa kakulangan talaga ng tubig. Particularly po sa inyong organisasyon, sir, ano po yung mga nire-report na ng mga ating mga farmers base po sa kanilang mga karanasan ngayong panahon po ng tagtuyot at matinding tag-init? Opo, marami po sa aming mga miyembro ang kanilang ulat ay naubusan na po o masyado pong mababa na ang level ng tubig sa mga ilog. Pati po sa mga balon, nagagamit din po kasi para hindi lang po pambahay, lalo na sa mga balon, kung hindi po para mapatubigan po yung kanilang mga pananim. Lalo na sa mga lugar na wala pong access sa mga patubig galing po sa National Irrigation Administration. So yun namang mga lugar na serviced by the NIA, ang isang problema po ay kung minsan po nauubusan po sila o kinukulangan po ng tubig habang palapit na po yung anihan po ng palay. So, nagiging mababa po masyado. In those cases, ang kanilang ani po ng palay. Alright. Ayon po sa ilang Pilipino at agricultural groups, wala po silang nakikitang sapat na tugon mula sa gobyerno para po sa problemang dala ng El Nino. Yung mga paninim po nila, nalalantan at lahat, yung mga daluyan po ng tubig, katulad nga po ng nabanggit nyo, yung mga irigasyon natin natutuyot din po. Ano po yung mga diskarte po kung tawagin, no? Ano po yung diskarte na lamang na ginagawa ng ating mga magsasaka para po makaraos mula sa El Nino? Nako, pagka nawalan talaga ng tubig, wala na talaga magagawa eh. Yung iba,
mabuti na lang iba medyo nagtanim ng maaga. So nakaani po sila bago sila abutan po ng kawalan ng tubig. But in areas na lalo na po yung mga nadeklara na po ng state of calamity, ang talagang panawagan na po ng ating mga magsasaka ay magkaroon po ng agarang relief mula po sa ating pamahalaan, kagaya po ng supply po ng bigas mula sa National Food Authority, magkaroon din sana ng financial assistance dahil wala pong kita o masyado pong nabawasan po ang kita ng ating mga magsasaka. Meron naman pong programa yung gobyerno po natin tungkol sa crop insurance. Alam po base na rin po sa report ng Department of Agriculture as of April 1, kukunti po ang mga magsasaka po na nabibigyan pa ng ayuda po ng Philippine Crop Insurance Corporation. So if I recall correctly, wala pa pong 1,000 mga magsasaka ang nabigyan po ng crop insurance, samantalang ang tinamaan na po ng El Nino ay umabot po hanggang 54,000 eh. Kaya kanina bilanggit po yung report, parang nalilitan po kami dahil mismo ang DA sinasabi 54,000 na po apektado sa El Nino. Alright. It was December last year, sir, when DOST Science and Technology Department announced that almost 70 o halos 70 mga probinsya po yung lubhang maapektuhan ng El Nino. Do you think, sir, na paghandaan po ito ng maigi ng gobyerno? Are we equipped enough to combat El Nino? I don't think so, frankly, no? Kasi medyo late na rin po yung sa palagay ko yung pagbubuo po ng mga task force o yung mga yung pinagsama po yung mga iba't ibang ahensya para magkaroon po ng preparasyon. Medyo sa tingin ko po medyo nahuli po yung pagbubuo po nun. Tapos mukhang hindi yata masyadong na isama yung partisipasyon ng ating mga lokal na pamahalaan. Kasi importante po yung role kasi ng ating local governments, mga provincial at saka city and municipal governments. In the case of, for example, ng Department of Agriculture, wala naman pong tao ang DA. Pagdating po sa mga probinsya at mga syudad at saka bayan, umasak po ang DA sa tulong po ng mga local officials at pati na rin po yung mga farm technicians. For purposes halimbawa ng pagre-report po ng effect ng El Nino sa ating mga magsasaka in terms of pagbibigay po ng mga ayuda, malaki po ang papel dapat sanang gagampanan ng mga technicians. Pero I think there is not enough, involvement of the local governments dito po sa El Nino program po ng ating pamahalaan. Bukod po sa inyong nabanggit, ano po, sir, sa tingin nyo yung dapat agad sanang ginawa ng ating gobyerno, lalo na po ng Agriculture Department, particularly in giving assistance to our farmers? Saan po ba dapat nakalaan yung pondo ng gobyerno para matulungan po yung ating magsasaka? Basically, with all the funds that our government has for agriculture, where should it be allotted? Tama po yan. Alam naman po natin in advance I think as early as 2 years ago di ba sinasabi na po ng Pag-asa to expect an El Nino during this year. So dapat po as early as 2 years ago, nagtayo na po tayo ng water impounding systems buong Pilipinas. So sa mga bukid, pwede namang sana po natulungan po yung ating mga magsasaka, nagpagamit po ng backhoe para, alam po ninyo, gumawa po ng reservoir sa mga bukid ng magsasaka o sa mga komunidad. Tapos pagdating ng ulan, nakastock po sana tayo ng tubig ulan. Yung mga wells po na natutuyo noon, dapat sana meron yung tinatawag na recharging systems. Isasaksak mo yung sobrang tubig dito sa mga wells. Palagay ko hindi po nangyari po yun Kaya ngayon, lalo na po nung humina po yung daloy ng tubig sa mga ilog, mga sapa at iba pa, walang mapagkunan po ng tubig ang ating mga magsasaka. So looking forward, I think we should really have an honest to goodness nationwide water impounding program sa buong Pilipinas. Pati po yung mga tubig na
kwan po, yung kadalasan po, nagdudulot po ng baha, dapat gumawa po tayong paraan para maipon po yung mga floodwaters na yon para magamit po natin sa mga panahon po ng tagtuyot, kagaya po ngayon. Alright. Sa ngayon po, given everything that we've mentioned, gaano po kalaki or kaliit for that matter yung tulong na naibibigay ng gobyerno sa ating mga magsasaka? Sa gitna pa rin po ng pananalasa ng El Nino, at least po sa mga miyembro po ng inyong organisasyon. Yung katulad nga po. Go ahead, sir. Kaya sinabi ko kanina, again, frankly, no, nalilitan po kami. Kasi doon sa report halimbawa ng DA as of April 1, nakalagay doon ang naibigay na po na ayuda ng ating pamahalaan, including DA. I think it's about 1.3 billion pesos, kung tama po yung figure. It's a little over 1 billion pesos so far. Pero nung tinignan ko pong mabuti kung ano yung nilalaman po ng 1 billion something na naging ayuda sa ating magsasaka na para daw sa El Nino, pinakamalaking bahagi po niyan ay yung tinatawag na Rice Farmers Financial Assistance Program. Opo. Under that program, actually that program is not because of El Nino. It is a mandato po yan ng Rice Tarification Law na ipinasa po noong 2019. Ang sinasabi po ng batas na yon dahil sa marami sa ating mga magsasaka ay humina po yung kanilang ang presyo po ng palay gawa ng patuloy po yung importasyon po ng bigas mula sa abroad, ay minabuti po ng Kongreso na partially mapuno po yung pagkalugi ng ating farmers. That's why under this Rice Farmers Financial Assistance Program, taon-taon meron po 5,000 piso ang binibigay bawat rice farmer po ito, but not to exceed 2 hectares po yung kanyang saka. So that's 5,000 pesos na for 2023 alone, I think, or 2024, halos mga 60 to 70% yung 1.3 billion pesos na nai-report na po na tulong sa ating mga magsasaka sa palay, galing po yan sa regular program po under RTL. Nilalagyan po na lang nila ng label na ayuda po under El Nino. Actually, it's not with or without El Nino, talagang mandato po ng batas na ibigay po yung income subsidy na yan sa ating mga rice farmers. So the rest of the 1.3 billion, again, most of that in the case of agriculture, mga regular programs po yan ng DA. Mga mga seed subsidy, yung libreng binhe, fertilizer subsidy, fuel subsidy. Dati na pong programa yan nung wala pang El Nino. So ang bagong programa dapat, yun nga po sana yung water impounding na sa palagay ko na po namin ay masyado pong maliit ang naging tugon ng ating pamahalaan. Tapos ngayon po, lalo na pa sa mga lugar na declared as under state of calamity, wala po kami natatanggap na report na gaanong kalaki talagang naibibigay na, halimbawa, rice assistance doon sa mga hindi na po nakapag-ani na magsasaka po natin. Alright. Maliban po, sir, sa binanggit nyo na mga regular na subsidiya na dapat naman talagang ibinibigay ng gobyerno, meron po tayo kasing tinatawag ding quick response fund mula dapat dun sa mga provincial government natin, sa LGU nga po natin. Particularly sa inyong mga miyembro po, sa organisasyon nyo po, wala po silang natatanggap mula po sa LGU? Wala akong natatanggap na report tungkol dyan. Actually, yung tinasabing quick response fund, ang maalala ko dyan, well, I'm not sure if this is limited to just the DA, no? Ang alam ko kasi sa DA, meron nga po silang quick response fund. I do not know about the LGUs. Meron silang calamity fund. Pero yung quick response fund, alam ko in the past, it was really a program na lodged in the Department of Agriculture. Alam mo, kung magkaroon po ng bagyo, binaha po yung magsasaka, kailangan po nilang panibagong pagtatanim, kailangan ng libreng binhi, kumukuha po ang DA ng pera mula po sa quick response fund para makaprocure po ng binhi, para makapagtanim po uli ang ating mga magsasaka.
Pero yan po quick response fund, nagagamit lang po pag nangyari na po yung kalamidad. Hindi yung before the calamity, nagkakaroon na po ng programa. Kagaya po nabanggit ko kanina, water impounding. Opo. Alright. In relation to that, sir, nabanggit nyo nga rin yung problema nga natin sa irigasyon. Specifically, yung mga irrigated area po sa bansa, bilang kalihim po, naging kalihim po kayo dati ng Agriculture Department, wala po ba or ano po ba yung improvement na, if there's any, in our irrigation system? Sa tingin nyo po, kamusta yung mga efforts ng gobyerno natin when it comes to this matter? Nagkaroon naman din po ng programs, especially po ang NIA under Administrator Eddie Guillen. Ang alam ko, inapura po nila yung pagsasayos po ng mga irrigation systems, yung pong mga kanal na medyo may mga leakages po yan. Inayos po nila yan para hindi po masayang yung tubig. Kaya lang po, dahil po sa lawak po ng epekto ng El Nino at limitado rin po yung pondo ng NIA, siyempre may hangganan lang po yung maabot po ng kanilang rehabilitation programs. Pero still, may ginawa po sila, kaya lang po, it's not enough. Alright. We know for a fact that automatically, katulad po nung nabanggit natin kanina, the production of agricultural produce, most especially po yung rice, is going to be affected by the El Nino. Now, NFA Council just recently approved higher buying price para po ito sa palay. For example, yung dati pong 16 hanggang 19 pesos kada kilo, yung buying price ng NFA sa fresh palay, itinaas po nila, ginawang 17 hanggang 23 pesos na po ngayon kada kilo yung buying price sa mga magsasaka po pagdating sa fresh palay. Sa clean and dry naman po, dati 19 hanggang 23 pesos, ngayon ginawang 23 hanggang 30 pesos. Do you agree on this move by NFA, and do you think the adjustments on the prices are enough para po sa mga magsasaka natin? I agree naman Dan. I welcome the decision of the NFA Council. Kaya lang, sa palay ko medyo huli po yung decision nila. Kasi for one thing, halos patapos na po yung harvest period sa palay. Probably by the end of this month, April, wala na pong maani. So nasa tail end na po tayo ng harvest for the so-called palagad dry season crop. So ang question po dito, meron pa bang mabibili ang NFA na palay na para po mapalaki po nila yung buffer stock nila? Ang problema kasi ng NFA na palagay ko, nag-udyok din dito sa latest decision ng NFA Council to increase the buying price. Medyo delikado po yung stock position po ng NFA, yung tinatawag na buffer stocks. I think it's probably about good for 1 day's national rice consumption. Samantalang ang nakasad po sa reglamento po ng NFA, dapat at least 9 days of national consumption po ang dapat nakaimbak po sa mga bodega ng NFA. So yan po, yung talagang dahilan kung bakit itinaas po yung presyo po ng NFA dahil mataas yung bilihan po ng private sector 27 to 30 pesos yung pong mga yung tuyo na palay, samantala ang bili po ng NFA sa clean and dry, yung tuyo, hanggang 23 lang noon. Ngayon, they can buy us up to 30 pesos per kilo. Isa pa nagiging problema na nakikita namin, marami pa rin mga bodega ng NFA na padlock. About almost 80 yata warehouses nationwide. Dahil kung maalala po ninyo, nagkaroon po ng problema some weeks ago, yun daw supposedly questionable sales po ng aging rice stocks ng NFA. Kaya nagkaroon po ng suspension po ng mga tauhan po ng National Food Authority at sinabay po dyan, pinadlock po yung mga bodega na meron pong sana po pagka bukas po sana yan, makakabilang NFA ng additional stocks with the increase in their buying price and meron pong paglalagyan po ng kanilang bagong stocks. Napadlock. So, kahit makabili ka ng palay in those areas, saan mo ibobodega mga ngayon? So that's the other problem related to this. Mm-hmm. But these price adjustments, sir, do you think these are enough para po sa mga magsasaka natin?
Yeah, it's attractive enough for farmers. Kaya lang, ang problema rin kasi ng ating magsasaka, okay, tinaas ng NFA yung presyo, pero kailangan dalhin na ng ating magsasaka yung kanilang palay doon sa NFA. Kasi doon po tinitimbang, doon po, at doon po binibigay yung kabayaran sa kanila. So kung may kalayuan po yung distansya ng bukid ng magsasaka, mapunta po sa NFA, tapos wala po silang drying facilities, mas prepare po ng karamihan, magbenta na lang po ng palay sa mga private na negosyante. Because of the, in this case, lack of drying facilities, at kulang na kulang po rin yung ating mga magsasaka sa mga truck, tsaka mga hauling facilities para madala rin po yung kanilang produkto sa mga kampuan po, bodega po ng National Food Authority. So, down the road, dapat talaga magkaroon din ng malawakang programa para magkaroon ng more drying facilities ang ating mga magsasaka at maging sa mga mga warehouses po ng NFA, dapat magkaroon po sila ng sapat na drying facilities para mas lalo po sila makatulong at makabili po ng palay po ng ating mga farmers. Alright, let's talk about rice inflation, sir. Recently, National Statistician Dennis Mapa explained in a press briefing that prices of rice will soar even higher in the coming months until July, mainly dahil po sa epekto po ng El Nino at dahil din po sa epekto ng kabawasan sa supply ng bigas sa pandaigdigang merkado po. So, asahan daw po natin na hindi bababa yung presyo ng bigas, maliban na lamang daw po kung talagang merong intervention na mangyayari sa merkado na magbababa sa presyo ng bigas. Your thoughts on this, sir? Well, mismo si Secretary Laurel kino-confirm niya yung sinabi ni ni National Statistician Mapa, na the price of rice, because of factors from the local situation, na mahal ang bili ng palay, at saka on the part of the imported rice, although bumaba ng konti yung presyo ng imported rice, nasa high side pa rin. So those two factors, nagsasama-sama po para ang maging resulta po yan ay still magkakaroon pa rin ng medyo mataas na level po ng presyo po ng bigas sa retail. So tama po sila. Ngayon, malaking question mark, ano ang magiging tama ng El Nino sa ating palay harvest? Okay, so will it be malaki ba ang magiging bawas sa ating production or more or less the same? So malalaman po siguro natin in the next few weeks kung anong talagang sitwasyon. Alright. To sum it up, sir, as a former Agriculture Secretary, ano na po yung improvements na nakita nyo so far in terms of the situation of our farmers and of the farming and agriculture itself sa bansa po natin? Sapat po ba yung pagsisikap na ibinibigay ng gobyerno natin pagdating sa ating mga magsasaka? As I said, government naman is trying its best. Pero as I said earlier, I felt that the actions taken were a bit late in terms of the preparation. And then also the programs that would have been in place, like the water impounding, yung putting in place mga drying facilities, and other post-harvest requirements. I think we could have done much more, and so on. So pati po sana yung mga solar-powered irrigation systems, sana po na-install na po yun. Kasi at least kung you depend on solar power, especially in the rain-fed areas for your irrigation needs, hindi po magastos masyado sa farmers natin kasi hindi po gumagamit po yan ng diesel So, yun siguro ang main lesson natin. We have to have a better system to prepare, better coordination between the national and the local governments, at saka yung involvement po ng private sector. Mga farmers natin, yung mga korporasyon na gustong tumulong. Parang wala akong nakita sa mga plano na encourage po yung involvement ng NGOs, di ba, mga farmers groups, the business sector, etc. So I think those things should be looked at and the proper steps taken going forward. Alright, on that note, maraming salamat po, sir, for joining us in the program.
Wala pong anuman. Salamat din po sa inyong paanyaya. Nakasama po natin ang chairperson ng Federation of Free Farmers, Sir Leonardo Montemayor. Sa ating pong pagbabalik, matatalakay pa natin ang ilang issue pagdating sa pananalasa po ng El Nino phenomenon sa ating bansa. Magbabalik po ang ating programa. Kanina inakasama po natin former Agriculture Secretary and Federation of Free Farmers President Leonardo Montemayor para pag-usapan ang malawakang epekto ng matinding tagtuyot o El Nino, lalo na po sa ating mga magsasaka. Ngayon ay makakapanayam natin ang presidente ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, Sir Rosendo So. Good afternoon po and thank you for joining us in the program, sir. Yeah, good afternoon, ma'am. Alright, napag-usapan po namin ni Sir Montemayor kung gaano nakatindi yung nararanasang epekto ng El Nino, lalo na po sa ating mga magsasaka. Ayon po sa ilang agricultural groups, bukod sa kulang, ayon din po kay Sir Montemayor, huli na yung naging pagtugon ng gobyerno sa problema sa El Nino. Your thoughts on this, sir? Yeah, yung sa El Nino kasi, of course, ang problema natin is water. Kung yung impounding natin, yung mga dato, talagang hindi sasapat. Talagang yung mga dead end area, yung mga area na medyo malayo din sa irrigation, talagang naubusan. So, yun ang problema natin. Pero yung nasa middle part of the irrigation sa unahan, walang problema. So, ang ani naman natin is bumaba, nakita naman natin na bumaba, pero yung total area planted tumawa. Yun ang nagalang natin. Yung food security natin, wala pa rin. Alright, nitong huling parte lang po ng Enero, inilabas ng Malacanang yung Executive Order number 53 na bumuhay nga doon sa mga responsibilidad at kapangyarihan po ng Task Force El Nino. Some of its responsibilities are to revise and update the comprehensive disaster preparedness and gayon din po yung rehabilitation plan for the El Nino and to monitor the short-term and long-term solutions for water, food, and electricity supply. But at this point, sir, gaano na po kalaki sa tingin nyo yung tulong na naibigay ng Task Force El Nino to mitigate the effects of El Nino? And what do you suggest na pwede pong may tulong pa ng Task Force El Nino, pati na rin po ng Agriculture Department, to alleviate the effects of El Nino para makaalalay lang po sa mga magsasaka? Yeah, so far ang kailangan talaga natin is yung cloud seeding sa mga area na dam areas good para at least continuous pa rin ito. Alam naman natin na ang kailangan natin is continuous water. Hindi lang sa ating bansa ang malaking problema. Other countries din like Vietnam, yung export nila ay problema. So, hindi ganun kabilis ang makatulong ang ating government. Ang pwede lang gawin talaga is yung cloud seeding na nakikita natin dito sa ating area, no? And advise sa mga farmers na kung kulang yung tubig, huwag na ituloy yung pagtanim ng rice. So, yun ang nakikita lang natin. Support them with other crops. Siguro, kung pipilitin kasi natin na pagkulang yung tubig, lalo mahihirapan ang ating mga pasahero. Mm-hmm. Gaano po kaapektado yung ani ng ating mga magsasaka mula El Nino, lalong-lalo na po sa bigas? Dahil base po sa datos na pag-usapan din po namin kanina, bilyon na po yung inabot ng halaga ng pinsala o yung agricultural damage dahil sa El Nino phenomenon. Pero ang sabi po kasi ng Agriculture Department, umaasa po sila sa record high harvest daw po sa palay ngayong taon despite the El Nino phenomenon. Yes, yung area kasi siguro 15% yung mga kung dati, for example, nag-aanip ka ng 100 kaban, lalabas mga 85 kaban. Nakikita natin dun sa mga area affected.
dito sa Region 1, 2, 3. Pero kung makita rin natin, dahil mas maraming nagtanim, no, na mga magsasaka, mas malawak yung area. So, yung nawala dun sa sinasabi natin na 15% harvest ng magsasaka dahil may mga area na additional. So, suma total, plus and minus, baka yung harvest pa rin na magiging same with last year. Yun ang nakikita natin sa volume ng harvest. Pero siyempre, yung per hectare basis, mas mababa yung maha-harvest ng magsasaka. So yun, kaya yung announcement ng NFA na bibili ulit sa 30 pesos na truck, makakatulong yun sa mawala dun sa na-harvest ng ating mga magsasaka, yung price support dun sa mga magsasaka, malaki pa. Alright, let's also talk about our continuous importation of rice. Gayong napakayaman naman po natin sa agricultural produce, magagaling po yung mga scientists natin, andyan po yung mga magsasaka natin. Rice is one of our staple food, pero isa po tayo sa mga nangunguna sa pag-import ng bigas. How can we explain this, sir? Ano po ba yung short-term and long-term solutions din para sa inyo na maaari nyong imungkahi sa pamahalaan? Yeah. Sa ngayon, marami na encourage na magtatanim din. In spite of may El Nino tayo, nakita natin lumawak yung area, yung support ng ating government ngayon. Medyo, ang direction is nasa local. Compare last administration, ang direction to import talaga. Ang nangyari lang kasi for the past year, bumaba yung direction sa mga magsasaka sa rice farm. So maraming hindi nagtanim dito sa ating bansa. So ito yung in-encourage kayo ng government, bumalik sila. And yung suporta ng fertilizer subsidy, malaking bagay yung dahil tumaas yung dagdigan presyo ng pataba. So ito is tuloy-tuloy na sinusuporta ng government. And yung seed subsidy, hybrid seed, yung seeds na matikas, yung price clarification na malaking nakatulong yun ngayon dahil itong taon ang marireceive ng ating mga magsasaka sa yung tariff collected ng 2023, that is equivalent to 30.5 bilyones. So yun, mapupunta sa rice farmers. So yung tariff collected na mapupunta sa rice farmers, malaking tulong. Yun ang nakikita natin. Dapat ituloy yung mga kung i-review yung price tariff freedom, no? Ito is dapat tuloy pa rin na magbigay sa mga magsasaka yung insentibo na makukuha sa Bukod po sa palay, sa bigas, sa datos po na meron ng sinag, ano pa po yung ibang agricultural products na naapektuhan po ng El Nino? So far, nakita naman natin yung mga vegetable hindi masyadong apektado. No? And maganda naman yung harvest. Yung isang problema natin yung egg. No? Medyo lumiit yung sizes. Pero yung produce, naman. So yun isang nakikita lang natin dun sa layer ang problema. Yung sa broiler naman, ang lumalabas dito, mas maliit pa rin, mas magastos ang production ng mga livestock. Pero tingin naman natin sa maganda naman na ang tuloy-tuloy na ang ating local production lumalabas at hindi naman masyadong nagkakulang para sa ating mga consumers. Mm-hmm. Sa inyong tala rin po, sir, ano-anong probinsya po ba yung pinaka-apektado po ng El Nino?
And paano rin po kumbaga paano rin po Thriving. nakaka-survive yung mga farmers doon? Yung mga Mindoro area, nakita natin, yun ang medyo malaking apektado sa Visaya area. Pero dito sa northern part, masasabi natin, hindi ganun tindi naman ang problema compare sa Mindoro. Dahil dito is almost 90% sa rice farmers ay nakaani. Alright. Dahil alam po naman natin na domino effect po yung naidudulot ng El Nino, hindi nakakapagsaka ng maayos yung ating farmers, natutuyo, nagbibitak-bitak po yung lupa, walang ani, therefore walang maibibentang produkto, and mababawasan po yung supply ng mga agricultural produce. At kasali rin po sa layunin ng Marcos administration ang pag-revive po ng El Nino Task Force. One of the responsibilities and the goals ay mawala po yung problema ng bansa pagdating sa food security, food safety. Ano na po sa tingin nyo yung ginagawa ng ating gobyerno rito? At ano po sa tingin nyo yung dapat talagang i-prioritize ng ating pamahalaan pagdating po sa pagsisecure po ng supply ng pagkain sa bansa? Of course, yung impounding, kailangan natin maglagay ng mas maraming impounding, and yung irrigation system, pag-usapan natin is yung price. So, kailangan talaga ng palay, tubig. So, yun ang kailangan gawin ng administration nito para at least tuloy-tuloy yung mahawak ng irrigated area. So far, ang tingin naman natin is yung direction ng ating government sa tuloy-tuloy sa suporta sa ating mga magsasaka, and yung irigasyon ang kailangan ng priority para is a long-term solution nagtatanim ng palay. Alright. Gawin po lang natin mas specific base sa tala po ng National Irrigation Administration. Meron po tayong higit 3 milyong hektarya ng agricultural land na kailangang patubigan. Pero every year daw po kasi 2.5% lamang nito yung naabot ng mga proyekto sa patubig po ng gobyerno. Ano po yung masasabi nyo sa mga irrigation projects ba ng ating gobyerno? Could you describe it to us, sir? And ano bang dapat na action yung ginagawa nila kapalit nung current actions nila so far ngayon? Yeah, dapat kasi yung budgeting ayusin mabuti. Mostly nakikita kasi natin yung construction nadidelay. Yung budgeting dapat dapat by January ayusin na mabuti yung mga bidding ng project between February and March. Ang nangyayari kasi kaya yung nadidelay is umaabot sa rainy season ng mga project. So, nahihinto. So, mas maganda, mas maaga yung pag-download sa irrigation sa NEA para at least mas maaga ma-accomplish yung mga project ng irrigation para hindi para tuloy-tuloy na paggawa dun sa mga construction irrigation, hindi yung base. Ang LGU po ba, sir, kumaga, saang probinsya po, saang mga probinsya yung, based on your data na rin po, sir, yung may problema po tayo pagdating sa irrigation system natin? Yeah, mas saan kasi yung construction, kung madili, magkakaproblema talaga. Yung Region 1, Region 3, yun, nadidelay yung mga project. No? So, dapat ito is mapabilis yung download ng pondo para at least mabilisan na makonstruct yung irrigated field. And bilang pagtugon po dun since kulang po yung binibigay ng ating gobyerno, kulang pa sa ngayon yung binibigay ng ating gobyerno pagdating sa syempre, pag-address dun sa irrigation problems natin, ano po yung ginagawa ng ating mga magsasaka? Just to, kumbaga parang, sir, mabigyan lang ng temporary solution or magawan lang po ng paraan yung kanilang pagtatanim, pagsasaka?
I think may project ang DA solar irrigation, no? Shallow tube po. So yun ang direction ng ating Secretary Chu Laurel. Sa tingin naman natin tama dahil yun makakatulong dito sa mga yung mga area na mabibitin sa tubig. So, ang tingin naman natin makakatulong direction ginagawa ng Department of Alright. Pag-usapan din po natin, sir, yung mga hinaing pag-amyenda sa Anti-Agricultural Smuggling Act. Ano-ano po ito at ano na po yung updates na meron po tayo dito? Yeah, dun sa smuggling kasi ang problema natin is yung custom dun sa mga dating panahon dahil may marami na huli na smuggler pero na-dismiss dahil dun sa Bureau of Customs. Kaya itong bagong batas, i-amenda sa special court na gagawin para at least hindi na hawak ng Bureau of Customs yung mga pag-file. Ito, sa tingin naman natin kung ma-amend yung batas, makakatulong sa anti-smuggling bill na sa Congress, na Senado. Pero sa ngayon, sir, ano po yung update na meron po tayo doon sa final po na amendments? Do we have any update na sa pang-ilang reading na po siya? Ang tinatapos na sa Congress kasi gusto isama yung sa custom, tanggal yung private sector. Yung sa Senado naman, gusto i-retain yung tanggalin yung custom at may private sector na nandun sa committee para mag-determine sa smuggling. So, siguro yun naman konting problema lang. Maayos din. So, within this year, sa tingin naman natin, may papasay. Alright. Alright, on that note, sir, maraming salamat po for joining us in the program. Maraming salamat. Nakapanayan po natin ang presidente ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, Sir Rosendo So. Ito na po ang kabuuan ng ating pagtalakay sa kinakaharap ng bansa pagdating sa epekto ng El Nino. Samahan niyo po muli kami sa susunod na linggo para talakayin ang iba pang isyu ng bayan at para alamin ang katotohanan sa likod ng kontrobersya.